Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, sa wakas nakatawid na tayo dito. Diba? Nakaka-amaze. Bago tayo mag-start recap lang tayo. Nakaka-amaze kasi sa dami ng tournaments na ni-review natin since then. Alam nyo naman, 'di ba? Updated tayo sa Isa Buhay tournament. At ang pinaka huli ko na lang or pinaka di ko pa na-review na tournament dito sa Flip Top is yung 2013 Isa Buhay, which is gagawin din natin ngayong month ng July. So, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 na Isa Buhay. Lahat yon na-review na natin. And sa tingin ko, itong Isa Buhay 2025, ito yung may pinakamaraming debatable na na-review ko. So, ano pa lang round 1 pa lang ng tournament, elims pa lang, 'di ba? First round, bracket A, 'di ba? Sobrang debatable ng mga battles na na-review natin diyan, 'di ba? Carlito Article, Katana 30, Zenlook Zaki, Saint Ice Jonas, 'di ba? Sobrang debatable and sana napanood nyo, sana nagustuhan nyo yung review ko sa apat or dun sa bracket A. And sa tingin ko naman, na-explain ko naman yun sa inyo ng maayos. And that's it. At sa wakas, nakatawid na tayo. Lipcram versus Aubrey sa bracket B. And gaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, another debatable battle to. Ang lakas ni Aubrey dito, especially nung live. And titignan natin kung ganun pa rin ba yung take ko sa rounds 1, 2, 3 ni Aubrey. 'Di ba? Kasi marami naman nagsasabi na magkaiba ang iba pa rin ang live, 'di ba? Yes, totoo 'yon. Sabi ko nga sa review ko dun kay Saint Ice Jonas, nung live binigay ko yung boto kay Jonas, pero nung ni-review ko siya, I'll go with Saint Ice talaga. Pati dun kay Zenlook Zaki, sabi ko Zenlook 'yon, pero nung ni-review ko 'yon, Zaki 'yon. And I agree na sila yung proceed or nag-advance. Pero yung Carlito Article, Katana 30, sobrang debatable nun. Pwedeng article talaga yon para sa akin. At pwedeng 30 rin yun. So, ganun siya, kadikit. Ngayon, dito sa bracket B, marami din dito. Pero sa tingin ko, ito yung ito yung medyo makakahinga tayo ng maluwang. Kasi, sabi ko nga, dito sa 8 battles dito sa first round ng Isa Buhay 2025, 5 doon ang debatable. Pero yung 3, one-sided yon. Tulad ng KRM Cancer, Ban Manda, tapos sa Creeply, MP3. Para sa akin, one-sided yung battle na yan. So, makakahinga tayo ng maluwang ng kahit paano. Pero yung Lipcram versus Aubrey, kailangan natin bigyan ng pansin to. So, umpisa na natin to. Game! So dapat, pakinggan natin 5 hurado natin. Isa Buhay 2025, second side 14. Unang banat, Lipcram. Ang ina mo ka. Hindi ako ganong nakapagganda kay Aubrey kasi para ako na tong pamangkin. Kumbaga binigyan ko siya ng mga konting alam, pero hindi ako nagpakatito badang.
Pero never rin kita tinuruan magpantalon ka ng ganyan. Itong ina mo. Kasi speaker ang puta. Yo! Game! Game. Di ka sinali ni Enigma dahil meron kang tsansa. Pang isabuhay ba tong diva o sa ibang propaganda? Saktong 18 na si Iha at doon na-gets ko na nga siya. Ikaw yung alay sa propesiya na virgin kay Plasma. Lift up game! Tinantot ka ni Benji sa Davao! Gago. Ikaw pa mismo. Gago. Ikaw pa mismo yung nag-reach out ng dunong kayo'y nag-hit up kasi awit yan. Pagkapasok nung nasipat, sumingaw yung kanyang wikat, amoy martis daw. Naging aral yun kay Benji na di niya malilimutan. Na paggaling sa inuman nung pilat, amoy pulutan. Sumunod na araw si Kuya Dennis yung sa kanya bumembang, nalasing sa pulo. Gago. Sumunod na araw si Kuya Dennis yung sa kanya bumembang. Nalasing sa pulo siya ay na-ekis nung nilandi niya si Shernan. Mga bondat yata kanyang fetish, putya, para kang ewan. Si Aubrey nga'y obsessed kay Boye, target niya malaking tiyan. Ano, Aubrey? Kenchan. Nakasama kita sa Okay. Aubrey, tapos Kenchan, Boyet. Okay. Nakalimutan ko na kung anong title nung teleserye na yun dati sa 7 na sa hapon, yung sila Aubrey tsaka si Boyet, si Kenchan yun, tsaka si Rita Daniela. Yun. Nakalimutan ko na kung anong title noon, basta yun. Barakuhan bagra ka na mula tiyan. Ano, Aubrey? Nakasama kita sa barakuhan bagra ka na mula pa bata. Kapag tulog nakabuka ka, bukod sa ang itim ng singit ng panty pa ng gigitata. Crucial sa'yo yung panty mo kasi nasa crunch time na. At yung panty liner, May tattoo. May tattoo sa... Ayos ah. May tattoo si Aubrey sa ilalim ng tenga. Sa crunch time na. At yung panty liner, pinapalitan yun, hindi yung lifetime ha. Yung Pepe Neto, malipag, daig pa yata yung nagbubukid. Di pa yan naggugupit. Hassle yan kapag nagdudukit, malamang sa malamang nagpuputik. Puro kalibugan na gawain dyan sila binibilad. Kababaeng tao, walang hygiene, tas magpipiling sikat. Baka bumalik na lang si Sisa para payuhan tong dilag na parating na daw si Mayor, hoy maghugas ka ng bilat. Okay. Pangarap mo to. Oy, na-review natin yun, 'di ba? Yung Lil Sisa at saka Hearty, yung ender ni Lil Sisa na darating na si Mayor Maguas, 'di ba? Doon ko nga nalaman yun eh. Doon ko nga nalaman na kay Lil Sisa pala yun. Pero naririnig ko na yun before, 'di ba? So, ayun, naginawa pang reference ni Lipcram sa battle na to. Magpipiling sikat. Baka bumalik na lang si Sisa para payuhan tong dilag na parating na daw si Mayor, hoy maghugas ka ng bilat. Kung pangarap mo to, huwag mong sayangin, di ka dapat ganyan. Hoy, isa puso mo yung battle, huwag ka magpaka-hearty dabang. Kasi puro lalaki yung kasama sa my day niya, nagbibida. Tropa lang daw tang ina. Iba yung one of the boys tanga sa maraming lalaki nakakaisa. Kaya huwag ka na magmaang-maangan, wala ka nang madedenggoy pa. Si Espero nga na chairman tang ina, na table ka. Gagi. Isang bitch ng hip-hop. Gagi. Nag-slat sa flip-top. Isang chat mo lang ng shot at saka. Si Espero nga na chairman tang ina, na table ka. Isa kang bitch ng hip-hop. Nagka-slat sa flip-top. Isang chat mo lang ng shot agad. San yung meet-up? Sana mabuntis ka ng cup na may size na teacup at magpadede na lang bunga ng iyong sikap. O tumamlay ba yung energy? Hindi nyo ramdam yung impact? Ba't ko pagagandahan yung delivery? Matagal ka nang ready for pick up. Ang sama-sama ko, brother. Ang lakas nun. Ba't ko matagal ka nang ready for pick? Ang lakas nun. Tumamlay ba yung energy? Hindi nyo ramdam yung impact? Ba't ko pagagandahan yung delivery? Matagal ka nang ready for pick up. Gagandahan yung delivery. Bakit ko gagandahan yung delivery kung matagal ka nang ready for pick up? Wait lang sa unang dinig solido Pero oy,
sa mga nakasubaybay sa atin nung since day 1, lip cram, idolo yan ha. So baka kasi sabihin nyo, binabash ko si lip cram eh. No. Si lip cram isa yan sa mga ano ko yan, idolo ko yan. Nakakausap ko yan si Lip. Sa tuwing after ng battle niya, nagtatanong yan sa akin, okay ba yung performance ko? Ganyan. So, netong mga nakaraan lang, hindi lang kami, netong mga nakarang event sa flip top, hindi lang kami masyadong nagkakausap kasi hindi ko siya nakikita eh. Hindi ko alam kung pupunta ba si Lip, pero nung mga, yung PSP QC, ano pa ba? Basta maraming event na nakausap ko to si Lip, 'di ba? Tapos ganun. Okay ba yung performance ko? Lagi niya tinatanong sa akin. So, mabait yan si Lip. Idolo ko yan. Ayun. Medyo ayun, sa linya ni Lip Cram na bakit kapag gagandahan yung delivery, matagal ka nang ready for pick up. Ano siya eh, kung papakinggan mo siya sa unang dinig, okay yun eh. Pero parang kung i-breakdown mo siya ng mas malalim, parang parang ang hirap bigyan ng puntos, no? Kasi parang paano ko ba explain sa inyo? Parang sabi kasi ni Lip Cram dito is bakit kapag gagandahan yung delivery kung matagal ka nang for pick up. Ang di ko ma-explain pero may konting doon. Siguro ipapaubaya ko na lang sa siguro kay K-Ram. Papaubaya ko na lang kay K-Ram kung paano niya i-explain 'yon. Feeling ko kasi feeling ko hindi siya ganoon ka solido na linya. Feeling ko lang. Pero kung para sa inyo is solid 'yon, props kasi maski ako nung narinig ko 'yun sa live, solid 'yun eh. Kahit dito, 'di ba? Sabi ko malakas 'yun. Pero nung inulit ko ulit, parang may something doon. So si K-Ram na bahala doon, laban nila sa July 19. So bahala na si K-Ram diyan, bahala na diyan. So pero feeling ko hindi siya ganoon kabigat, no. Pero sa unang dinig malakas 'yun. So proceed tayo. Ang sama-sama ko, brother. Puro bilat na yung inanggil. Wala eh. Puday mo lang naman ang siyang ilalamang mo sa akin. Kasi nga, babae ka. Banggitin mo edits ko, lahat sila isasang-ayon. Lumuhod ka, tsupain mo ko. Mga tao ay magwawala doon. Pinapractice mo yan sa bahay nyo. Maghapon mong ninangawa yun. Proud kaya yung nanay mo ngayon sa narating mong nayon. Yung sarili niya nilalako nang dahil sa tuwang-tuwa kayo. Ang entablado ay konsyerto mo, ba't ikaw na yung nilalaro? Anumang bilang ng palakpak at halakhakan yung natatamo, yun din yung bilang ng mga tao na wala namang concern sa'yo. Kaya yung isabuhay ran ni Aubrey ngayon dito na malalagot. Tutuldukan ko na't magtatapos. Kahit abutin ka ng period, hindi ka sa akin tatagot. Okay. Medyo kay Lip dito. Medyo nakulangan ako sa mga angulo na ginamit niya. Kasi ayun, obvious naman eh. Obvious naman kung saan umikot yung round 1 ni Lip Cram, 'di ba? Sa pagkababae ni Aubrey. And kapag ganun kasi yung pag ganun, para sa akin pag ganun kasi yung naging angulo sa buong round, parang ang hirap i-digest nun. Opinion ko lang naman, ang hirap i-digest nun, parang nakakaumay. Okay sana yung siguro first half sa pagkababae ni Aubrey, okay yun. Kung ano-ano yung mga sinabi ni Lip Cram, diba? Okay yun. Then siguro second half, iba na. Kumbaga ibang angulo naman, diba? So sa akin, medyo sorry kay Lip, pero medyo naumay ako dun sa angulo na ginamit ni Lip Cram kasi umikot lang talaga dun sa pagkababae ni Lip Cram. Pagkababae ni Aubrey. 'Di ba? Pagkababae ni Aubrey. Ang daming mga harsh na salita doon, 'di ba? Although maganda yung mga punto niya na
Sabi, pag yung banggitin yung edits, tapos pinapractice mo yan sa bahay nyo, tapos kung ano yung naisip ng magulang na masaya ba siya na narating na yun, di ba? Syempre, kapag nagpa-practice ka sa bahay, maririnig yun. Tapos, parang, maganda yung punto eh. Maganda yung punto. Pero yun nga, umikot sa ganun eh. Medyo, nakulangan ako sa mga angulo na ginamit ni Lip. Di ba? Knowing Lip Cram, maraming knowing Lip Cram sa mga past battles niya, kaya niyang mag-generate, kaya niyang magbigay ng maraming angulo, kaya niyang magbigay ng maraming haymakers, ng maraming punchline. Yes, andito yung haymaker, andito yung punchline, but the angle wise, not enough. 'Di ba? Umikot sa ganun eh. So, let's see kung ano yung ipapakita ni Aubrey. Puro kalibugan ng hayag. Yun nga eh. Ba't ko naman babanggitin yung titi mo? Wala ka namang bayag. Pinagkatawa ko ni Benji. Magaling ka dyan, ha? Di ko naman sasabihin na nilipin mo si Mari Chopiana. Agoy. Boss Arik. Puta yan, nadami pa si Marichu. Okay. Ang ganda yung rebat ba't ko naman babanggitin yung edits mo? Wala ka naman bayag. Ayos. Tapos yung kaya nadami si Marichu, nanonood lang dun Magaling ka dyan, ha? Di ko naman sasabihin na nilipin mo si Mari Chopiana. Okay? Boss Arik, lip cram na agad? Aba, grabe ka magplano, matilok. Kinabahan ako, baka di na naman tayo masipot, yung kung manalo by default. Kasi siya daw pipitas sa akin, kahit di pa gaano na hinog. Ang kaso lang palyado, ito'y masyadong malikot. Feeling threat? Sige, tignan nyo lang tong gago bago matigok at panoorin nyo tong banta nyo kung paano masimot. Flip top game! Banta, 6th threat, paano masimot. Okay, reference niya yung Mot versus 6th threat sa PSP. Ayos na reference yun. Bantahan nyo kung sige, tignan nyo lang tong gago bago matigok at panoorin nyo tong bantahan nyo kung paano masimot. Flip top game! Big fish daw kalaban ko. Kaya sa second round, di na ako makakatungtong. Puta, big fish na agad, porket mukha lang galunggong. Kasi expected yung talo ako. Ha? Di yan po pwede. Ba't ako matatakot sa isda? Nagaling palengke, magaling lang mangmak, ganyan na tawag nyo. Lahat kayo kayang aningin. Kung lain mo naman kaya yung subukan ko na himayenji. Kasi sinabi niyan kay kritiko, kahit papogian lang, kayang-kaya sumabay. Wala man sa muka, pero wag mapalagay. Kasi kagwapuhan ko sa utak ko nakalagay. Ha? Kagwapuhan mo sa utak mo nakalagay? O di ba ang gago? Sige nga, patingin. Oo nga, ang bobo ng mukha mo. Yung itsura nilagay sa utak, tinangalang kayo. Kayo naman nabibilib. Alam nyo ba paano ko nahanap? Paano? Kasi yung mata ko nakinig. Tapos may rebat ako kasayad. Yung mata ko nakinig. Gago. Bobo ng mukha mo. Yung itsura nilagay sa utak, tinangalang kayo. Kayo naman nabibilib. Alam nyo ba paano ko nahanap? Paano? Kasi yung mata ko nakinig. Tapos may rebat pa to kay sayad. Yung meme, hindi yun kambing. Tulog ka sa akin ngayon. Tulog ka sa akin ngayon. Alam mo, nasabi ko, tang ina ba din to? Bars ka ng bars? Gusto mo lang pala siyang matulog sa inyo? Tang ina, lahat pa naman dito, ikaw yung kinaaaliwan. Malaman-laman ko, si Sayad lang pala ang yung kinababaliwan. Tapos magyayabang ka na kasi ikaw nagbubuhat sa amin. Sige, ang kahampugan mo, subukan natin. Opisyal kitang hinahamon sa bagay na ginagawa mo nga rin. Gawin ulit natin to sa ahon, magupusan tayo ng making. Oo, yung laban nyo ni Barry, ang daming sinaksak. Pero muntikan ka na nun sa sayad sumadsad. Kasi nagtutunog kambing na din tong nag-iinaso. Kaya mo lang magtunog hayop, pero ang animal ay ako.
Kahit kalaban mo ay bago dito, instant ring kung panay linya ng kalaban ni speak lang din. Puro backing, puro gaya lang sa hit. Hapsin, dapat pangalan mo ay yung total lead biking. Round 1 pa lang, bakit hirap ka? Madali lang to, diba? Ngayon, alam mo na lahat ng papakita ko, diba? Kumusay mo, sa una lang may dalawa pa kung tira, mas bibihira yung bira. Ngayon sabihin mong babae, magaling sa umpisa. Oh my God! Magkaiba ng atake, magkaiba ng sulat, magkaiba ng naging estilo. Shit! Na naman tayo, sabi ko kanina bago tayo mag-start, sa wakas nakatawid na tayo sa bracket B. Pero puta, ito na naman tayo sa dikit na round. Whew! Buto na lang. Ito na yung last na dikit na battle. Pero sige. Round 1 ni Lip Cram. Umpisa natin dito. Round 2 ni Lip, sabi ko nga is, medyo naumay ako doon kasi nag-stick si Lip Cram sa isang angulo eh. Yun nga yung mga kagaguhan eh. Yung mga, ayun, about sa pagkababae ni Aubrey. Diba? Alam niyo na yun. Yung although personal, may pagka-personal shit din. Pero, yun nga, iikot pa rin at babagsak pa rin tayo sa komento ko na umikot sa isang angulo si Lip Cram sa buong round na para sa akin hindi nakatulong yon, especially sa ganitong tournament, 'di ba? Andun yung mga punchlines, andun yung mga haymakers ni Lip Cram, but hindi siya naging ganun ka-creative sa sa round na to. So ganun lang kasimple. Round 1 ni Aubrey, rebuttals. Pasok yung dalawang yung isang rebuttals lang. Yung ba't ko naman babanggitin yung etis mo, wala ka naman bayag. Yung pangalawa, yung yung nilive-in daw si Marichu, medyo hindi siya ganun ka-convincing, so nilet go ko lang. And then pagdating sa sulat, okay yung sulat eh. Okay yung sulat ni Aubrey, malakas yun. Nagkatalo lang, or siguro sabihin natin, ito real shit to para sa akin ano lang to, in my own opinion. Okay? Malakas yung round 1 ni Aubrey. Solido yon. Pero ang bilis niya mag-deliver. 'Di ba? Ang bilis niya mag-deliver. Kumbaga parang sa sobrang bilis niyang mag-spit ng mga verses niya, hindi na ma-digest yung ibang mga linya. 'Di ba nga meron pa ngang scenario kanina na nag-spit siya, nagre-react na yung crowd pero nag-spit pa rin siya. 'Di ba? So hindi ko alam kung sinasadya ni Aubrey na magtuloy-tuloy para hindi siya mag-choke or mabilisan talaga siya mag-rap. 'Di ba? So ang hirap nun tignan kasi effective yung mga linya ni Aubrey. Pero kailangan mo siyang pakinggan ulit para ma-appreciate mo. Kasi kung isang pasada lang, siguro sabihin nating 5 yung punchline niya, pero kung papakinggan mo siya kung papakinggan mo siya ng one way, siguro ang mare-record mong punchline mga 5. Pero kung papakinggan mo siya ng i-slow down mo, siguro ang mare-record mong punchline siguro mga 8, 10, 12, parang ganun So, feeling ko nasasayang yung ibang malalakas na linya ni Aubrey kasi hindi niya napapadigest sa amin yung mga punto niya. Kasi right after that haymaker, punchline, or punto, parating pa lang sa amin Alam mo yun, parating pa lang sa amin, iniisip pa lang namin, ini-imagine pa lang namin. Pero anong nangyari? May next na agad. Andun na agad siya sa setup,
punchline ulit, tas syempre ganun ulit yung cycle, parating pa lang sa amin, tapos ganun ulit. So ganun yung nagiging cycle sa round 1 ni Aubrey, 'di ba? So i-categorize natin. Performance, tangina, basic, lip cram. Sobrang casual nung delivery ni lip cram doon. Alam na niya yung alam na niya yung ilang taon na si lip cram sa flip top. Alam na niya yung formula sa delivery na bago siya mag-spit, alam niya na digested na yung mga linya na yun ng tao, 'di ba? So performance, delivery, lip cram yun. Kasi Aubrey, yun nga, tuloy-tuloy, ang bilis, hindi niya masyado nadadigest, hindi niya masyado napapadigest sa atin yun. Pangalawa, haymakers, punchlines, effectivity, siguro sa category na yun, ibibigay kong tabla yun. So angles, references naman, bigay ko kay Aubrey yun, 'di ba? So ulit, delivery, performance, lip cram, haymakers, punchlines, effectivity, bibigay kong tabla yun. Kasi para sa akin, effective naman sila parehas 'di ba? Pero sa angles, references, bibigay ko kay lip cram. So ang hirap, 'di ba? May 1 point si lip sa performance, may tabla, tapos may Aubrey naman sa angulo at references. What do you think? Kanino ko ibibigay? Pwedeng lip cram, 'di ba? Pwedeng Aubrey. Pero itatabla ko 'yon. Tabla 'yon kasi hindi sila tapat, 'di ba? Malakas yung Aubrey sa isang category, malakas naman si lip cram sa ganitong category. And at the same time, may tabla sila. Parang malakas si Aubrey sa baba, tas may gitna sila na tabla, tas si lip cram naman malakas sa taas. Parang ganun eh. So kung titignan mo naman siya sa strongest versus strongest, references, angles versus delivery, paano mo siya i-judge? Paano kung maganda yung delivery ni lip cram, malakas yung performance niya, pero yung punchline niya, yung angles niya is hindi ganun kalakas, madadala pa rin, 'di ba? Kasi sa ano pa rin naman yan nasa delivery pa rin eh. Pero yung kay Aubrey, yung magandang yung angles, reference niya, effective, 'di ba? Marami siyang ganun. Pero hindi naman niya na deliver sa atin ng mas maayos kasi nga ang bilis niya. So ang hirap, 'di ba? Ang hirap pagtapatin. Kontrapelo yung categories na pinagkaiba nila. So I think better na itabla yung round 1. Tabla natin sa 9 points tong round 1. So ganun ko siya hinatulan. Round 2. Tangina si Sayed daw gusto matulog sa amin. Yung banat mo hilaw. Selos ka pa kay Sayed kasi gusto mo ikaw. Ayoko nga. Tangina mo, hindi ka nagpapalit ng panty liner. Tangina, kinakain na ng guhit eh. Gago talaga sa lip cram eh. Tangina na ito, old school na rapper. Yung rap skills mo, pwedeng ipasa sa dance move ni Asher. Ananasik, puking ina mo. Dami-dami mong tsansa na may idolin, bakit pa si Damsa? Tangina mo ka. Di ko alam kung ba't ganito, akala ko ba ay quality to. Hiling ko Rodriguez na maginoo, eto naman si Arik laging lito. Kinall out ko ay Panginoon, ba't yung dumating ay Panginoon? Pero isa buhay to will check this ako ay laging power on. Inaasahan ko ay big fish, ba't binigay mo flower horn? Bakit to? Bakit yung hairline mo andito parang di ka bata? Ultimo helmet ni Magnis nito parang di dyan ka siya. At pag side view parang dito na Igo Dala, pag sumali to ng Pinoy Henyo, puta 3 words ka siya. Atay ka. Mukha kang Mona Lisa na low budget. Di yan asset. Pag umaattend ka ng Ash Wednesday, roller gamit. Minsan nga sinasaboy na, kailangan pa nasa long range. Kaya pinayuko na lang siya ng pare, tas yung abo ni Lebron James. Okay.
Okay. Tsaka yung pormahan, super gangster, daig na yata si Jamoran. Tipong pag may putukan, brother, biglang magda-download dyan ng Valorant. Yung suotan na ito, heavy gut, para sa battle scene maging relevant. Dapat formang say para elegant, ito yung kababaeng tao naka-elephant. Tangina kaya wag kang piling Barbie Sue. Kahit magtulong pa kayo ng tandem mong si Marichu, kain kayo parang boodle fight, tapos siya doon yung barbecue. Gago. Paglabas ng poster, ang drama nito habang ako wala nang imik. Ito naman paawa ipik sa kanyang advantage, hapit na hapit. Ganyan talaga si Aubrey Pokpok, yung pagkababae, gamit na gamit. Ako wala nang palusot, tila na-God mode nga rin. Itong puro pautot at tanggalan ng hangin. Yung caption niya ay malungkot nung pagka-share ng banner, ipag-pray daw sa akin, total kailangan niya ng support, eto Stone Cold Stunner. Kaya wag kang namamag-asa, wala kang ang patok na bara. At isa pa, di ka kilala. Ultimo sa comment ng mga tao, inasahang Aubrey si Abra. Tangina payag ka nun? Ginanong ka lang ng Abranatics. Sa lineup ba't pa ito nasabit? Idinaan niya ata sa Magic o ginayuman niya si Arik. Puta, pagtapos ko kay Sayad, ba't ito binungad mo? Alam kong kinagulat nyo. Bukod sa masyado pang maaga, wala pang nagugulat to. Kaya ang hangad nila ay Abra, dalawa lang nasa utak ko na hindi mo deserve yung slot o di ko deserve yung slot na tulad mo. Tong inang yan. Kaya dapat Yari. sulat mo na pangdiinan. Isagad mo sa sukdulan, tigain, wag mong tigilan. Yung lupit ko pang dabigwan, yung kulit ko parang sinchan. Pagkalaban mo si Lipram, dapat hands-on parang linggam. Gago. Pagiging smuggler's mo litaw, pero hilaw ka pa sumulat. Kung ibabase sa bitaw, malabo ka, di niya katulad. Kaya malayo na ikaw ay makatsamba, makausad. Oo, idol mo silaw, pero di ka makakabulag. Sabi ko, yung init ko, mas lalong pa... Silaw. May ganong ano, 'di ba? May ganong wordplay si Unico kay Lil Wayne. Yung parang inilawan niya ng flashlight. O ayan, silaw ka na. Yeah, so parang ganon. Tulad, kaya malayo na ikaw ay makatsamba, makausad. Oo, idol mo silaw, pero di ka makakabulag. Sabi ko, yung init ko, mas lalong pagbagain. Malaking sampal sa'yo na di ka papalarin. Nilatagan mo ko ng hilaw, edi pang kilaw yung hain. Wala akong makitang dahilan na ikay isa lang sa akin. Ayun na yung lip cram na tinutukoy ko sa inyo. 'Di ba? Kaya niya eh. Tangina lip cram yan, tol. Hindi ko yan magiging idolo na ganun lang, ganung round 1 lang. Alba, yung round 1 niya, tapos all 3 rounds at tapos sa lahat ng battles niya ganun. Sa tingin mo magiging idolo ko si Lip Cram sa ganun? Hindi. Real talk 'yun. Kaya ayun, yun yung tinutukoy ko sa inyo. Kaya ni Lip. Hindi ko alam kung bakit ganun lang yung pinakita ni Lip Cram sa round 1, pero kaya ni Lip Cram maging well-rounded. Jokes, technicals, 'di ba? Bars. Ano pa yung nakita nyo? Ano pa yung napansin nyo? Yun ang totoong lip cram. Effective rhyme schemes, multis, ano pa? Delivery. Tingnan mo yung delivery ni lip cram. Compare nyo dun sa round 1 ni Aubrey, delivery or performance ni Aubrey. Yung kay lip cram, casual eh. Pero may diin. Mararamdaman mo yung kada malalakas na linya, babakat eh. 'Di ba? Yung mga pasundot-sundot niya na joke, sobrang effective eh. Yung akala nila Abra na si Aubrey hindi kakilala, akala nila yung Aubrey si Abra, tapos ginanong ka ng Abranatics, 'di ba? Tapos yung Ender, no? Wala akong nakikitang dahilan para isalang ka sa akin. Dami. 'Di ba? Sobrang colorful ng round 2 ni Lip Cram, and sa tingin ko sobrang laki ng agwat ng 1 and 2 ni Lip Cram. 'Di ba? Sa 1 umikot sa isa, tapos medyo naumay ako doon. Dito sa round 2 paiba-iba naman.
paiba-iba yung hinahain ni Lip Cram para sa atin. Iba't ibang putahe yun, flavor, spices, andun eh. Diba? Well-rounded na Lip Cram, at the same time effective returns for Aubrey. Direkta, kumbaga. So, game. Ito yung, dito masusubukan si Aubrey, tol. Paano niya ibabalik yung ganong kalakas na Lip Cram? Nagdadrama daw ako pag-upload ng poster. Tangina, ano ba to? Magdadrama talaga ako kasi pag natalo kita, madaming mawawala sa'yo. Tapos tanginan to no? Bars ng bars ang leche. Kada bars, no? 3 dikit sa dede. Bag. Tinignan nyo ako walang kwenta sa gera. Pes lahat ng pumusta dito, uuwi ng walang pera. Di ba Olgats versus Aubrey? Panlalait ka sa akin, husto? Mahal na araw pa man din, panoorin yung mapakagas nyo. Game? Game. Matigas mo ka sa batil eh. Kupal masyado, palalambutin kita ngayon parang unan sa kwarto. Panalo na daw siya agad. Ako ay napakamot kasi tol di ako mapagbigay parang kapatid na madamot. Inaangkin yung taon, siya daw magcha-champion, ako wawasak sa hangarin. Di ka magcha-champion, gago, masasabon ka sa akin. Mahilig Champion magpali sa sabon, laban okay. yan. Para tunog, magaling. Puro pagbibig ka sa batil, kalamot titong laseng. Kilala mo ako ng personal. Matagal na tayo nagkasama. Madami kang pwedeng sabihin na masisira ako sa masa. Pero nakaisip lang ako. Di ka ba dyan makakarma? Magaling ka bang humanap ng butas o nag-iipon ka lang ng bala? Alin ba doon? Kasi ang hirap mong kabanding, brother. Di kung isang ikot pa lang yung tagay, meron ka na agad angle sa battle. Ganyan ba talaga ugali mo? Pre, nakakaumay ka. Yung dapat kwentuhang buhay lang, ayan! Pinangisa buhay niya. Gago. Kasi kahit sobrang personal na, wala siyang pake. Siya'y masaya pa nga doon. Ngayon mo tanong si Luz kung masaya din ba siya sa narating mo na nayon. Uy, bumalik. Bumalik, pre. May ganong linya si Lip Cram kanina sa round 1, tapos boom, binalik ni Aubrey dito sa round 2, at nakakatuwa na may parehas sila na parehas silang may ganong sulat, no? Magkaibang magkaibang round lang. Personal na, wala siyang pake. Siya'y masaya pa nga doon. Ngayon mo tanong si Luz kung masaya din ba siya sa narating mo na nayon. Ha? Tingin mo proud siya? Ha? Sa mga ginagawa mo? Tinatanong mo si Looney, di ka naman marunong magpakatao? Okay. Tinatanong mo si Looney, di ka naman marunong magpakatao? Kung wala ba akong issue, may palag ka sa akin. Ito ang yung pagkatandaan. Kasi kung hindi din dahil sa haring araw, di ka naman sisikat ng ganyan. Proud, awit. Diyan ka ba maligaya? Anong silbi na bilip ni Marlon kung yung anak mo kay nahihiya ka? Kaya sige, magkupal ka lang, magpatawa ka pa, o ako man ay mabastos. Yung pagpapasikat mo dahilan bakit ka malalaos. Di ako basta mapapaslang sa isa buhay. Aking ang pinagpasa Diyos. Si Luxurian lang nagsimula dito, pero ako yung magtatapos. Tang-inang yan. Ayun, kaharap na kita. Di na kita bibigyan pa ng pabor. Ito na ang balik sa mga tinanggalan mo ng amor. Hindi ka magaling tumira. Kahit panay ka kasador. Ikaw na lang sana namatay Lip, hindi si Nora Honor. Gago. Putang inang battle to. Biglang nag-iba yung Aubrey, pre. Biglang nag-iba. From round 1, nagganon yung performance ni Aubrey. Pagdating sa round 2, mas mabigat, pre. Diba? Ender niya na binali niya. Ikaw na lang sana namatay Lip. Hindi si Nora Honor. Tapos yung ano yan? Pag-inuman, no? Kwentuhan, ikaw pinang isa buhay mo, pangit ka banding. So marami ring mga quotable si Aubrey dito. So kailangan na ba nating i-categorize to?
Bigyan ko kayo ng boto dito. Tabla to, tol. Tabla to sa 10 puntos. Sa round 1, tabla yung sa 9 points. Sa round 2, tabla sa 10 points. Pareha silang nag-improve. Pareha silang naging mas effective. Pareha silang mas may mga mabibigat na verses or mga punchline sa isa't isa. Pareha silang naging maganda yung delivery. Oo, gumanda yung delivery ni Aubrey. Kung titignan nyo, baka sabihin nyo, same lang naman yung performance ni Aubrey sa round 1 and 2 eh. Hindi. Para sa akin, hindi. Sobrang tuloy-tuloy ng round 1 ni Aubrey. Siguro, ang makikita nyo lang dito is yung medyo slip-ups ni Aubrey. 'Di ba? Pero hindi ko siya, sobrang minimal. 'Di ba? Kahit even tournament to, hindi ko siya kayang bigyan ng less na puntos kasi gaya nga ng sinasabi ni Loons sa mga sa mga break it down niya. Hangga't hindi mo binibigay yung white flag or di mo sinusuko yung white flag, hindi choke yun. So, medyo natututo rin ako kay Bossing Looney and Sana. Isa ako na nangangarap ako guys na isa ako sa maging maging guest ni Bossing Loons in the future. Diba? So ayun, going back, ayun, hindi ko siya kinount as a choke kasi nabawi naman niya yun. Sobrang minimal. Diba? Sobrang minimal nun lang ng na yun, slip-ups na yun. Actually, hindi nga siya totally slip-ups eh. Diba? Nag-pause lang. Sabihin natin, pwede nga sabihin natin na kinapos lang ng hininga si Aubrey. Lang siya, diba? Binawi lang niya ulit yung hininga niya, yung hangin niya, diba? Pwedeng ganun eh. Hindi natin alam. Pero, yun, malakas na round para kay Lip. Ayun yung hinahanap ko na lip cram, yung grabe pumuntos, grabe umanggulo, iba't ibang anggulo yung pinakita niya. Yun ang hinahanap kong lip cram and deserve ni lip cram yung 10 puntos doon. And kay Aubrey, deserve niya yun, tol. Deserve niya tumabla. Ang ganda eh. Ang ganda ng performance ni Lip, pero habang nagpe-perform si Aubrey, hinahabol niya eh. Hinahabol niya yung performance level na pinakita ni Lip Cram. Kumbaga, yung standard kasi ng 10 puntos eh, nandun na, pinakita na ni Lip Cram eh. So, ang ginawa ni Aubrey, parang kailangan kong mahigitan, kailangan kong maabutan yung ganong performance ni Lip para maging tabla ulit to. So, parang ganon eh. So, sa tingin ko, success, no? Nag-succeed si Aubrey sa ganong performance para sa akin. Ang dami niyang mga quotable lines dito. Both MCs, maraming quotable lines compared to their round 1 na sobrang nakakaumay si Lip. Si Aubrey naman, hindi niya masyadong napapadigest sa amin yung mga gusto niyang punto. So, kaya tinabla ko muna yun sa 9. Pero pagdating sa round 2, both artists, di ko pwedeng sabing MC eh. Both artists nag-improve, 'di ba? And especially performance na sobrang tindi nun. So, 10 puntos para sa kanilang dalawa. So, 1 and 2 tabla para sa akin. Puta, ang sakit sa ulo, 'di ba? Round 3, deciding. Yung katangahan mo hanggang kailan? Dinaya mo pa ako, gago, ikaw na rin mamatay, hindi na si Magellan. Gagi. Tanginan to, yung buti pa yun, lapu-lapu, ikaw, landi mo, lipstick mo, pula-pula, oh. Ano ka? Oy. Historical bars with a sense. Buti ng inan to, bangga daw ng suso, awit ka mamin. Lapit ako ng lapit, ayaw mo musag, hindi gusto mo rin. Ugasan mo nga to. Ina kasing suso yan, nakaganon eh. Pati mo kasi. Gago. Walang cleavage kasi yung putang nakahiwalay eh. Kasya yung S ni Superman ng puta. Ganun ka kawalang dede. Ina mo. Baba madikit na naman, sabihin mo, usog ka doon. Usog ka doon. Yan.
Pasok ka doon ha. Kasi bawat bara ko. Sadya ba? Sadya ba? Diba? Hindi. Ito si Poison gayahin ko, di ba? Isa ka na kinunisak. Tangina mo. Ano gusto mo? Leave ka na, Poison. Tangina ito, gago rin eh, no? Tangina mo, magreklamo ka kung may suso ka. Tangina mo, wala ka nang suso, mareklamo ka pa. Sabihin mo, natabig ko yung bra, hindi suso. Gag. Tangina mo. Napakaking ko yun eh. Hindi ka masasaktan nun eh. Freestyle eh, no? Wala nang dede, feeling pang hinihipuan. Tangina mo. Yo! After ng laban ko kay Sak, pinuri ako ng gagong to. Sabi niya, grabe yung burst mo dito, LK. Parang bomba sa Ukraine, ng insane, yung speed plane. Tuwang-tuwa ako sa quick ping. Gogi. Biglang kumanat yung animal dito, pautang ng 3K. Ina mo. Usang ina mo. Bulbul! Ano bang akala mo? Ikakikilig ko yon porket ikaw ay umelids? Tsaka purian lang, walang utangan. Ganun ka magbigay ng credit. Bars. Tangina pang paritoke, meron ka, tapos 3K, wala ka. Doon ko na nabisto to, galawan niya, nahuli ko. Yung matagal na ng sikreto ay masa sa publiko. Ngayon alam na ng madla, ikay modernong puji ko, at hanggang 3K lang pala yung kapalit ng puri mo. Tangina at yung niretoke mong ilong naman pag-uusapan natin. 3 taon na rin yan halos. Pagpapagawa ka na lang ng ilong, ba't di mo pa pinaayos? Yung sa iba pinatangos, ba't yung sa'yo pinatanos? Halatang hindi pinag-isipan, tila sayang lang yung danyos. Proud siyang dalagang retokada sa edad ng 15 anyos. Diba? Nagpagawa ka ng ilong nang walang consent ng magulang. Sa kalandian may pang retoke, tapos ano ulam? Handang baguhin yung muka para sa gusto niyang maging. Ta sa battle ay mauuga pag masakit na ang dating. Yung gantong klaseng palitan, hanggang saan mo kayang dalin kung yung pangit mong katangian di mo kayang tanggapin. Alam niyo bang nirepin niya tundo kahit siya ay tagapandakan? Di ba? Tagapandakan. Kasi kulang daw support nila, parang wala siyang kakampi. Sa karir mo pang ina, wala pang nangyayari be. Bukod pa doon, tingin nila sa'yo, babaeng Makate, dahilan kung ba't buong pandakan di ka mapagmalaki. Tulad ng ginagawa mo sa mama mo. Pansin nyo ba kanyang galawan? Nagawa mo bang i-post mo siya na nasa iisang larawan? Tinatago mo siya sa amin, baka ma-angle siya sa laban, kinakahiya mo mama mo dahil meron siyang kapansanan. Masakit yun bilang magulang, kasi kadugo ka niya na tunay. Oo, bingot ng mama mo, pero binigyan ka nun ng buhay. Gagi. Pag sinasabihan ka, laging labas sa kabila. Kahit konti na respeto, ni wala siyang mahita. Masama na loob ng mama mo, nahihiya lang magsalita. Tawa niya yan, gago. May kulang man sa nguso nun, buo yung puso niya sa'yo. May kulang man sa nguso nun, buo yung puso niya sa'yo. Kaya sana dama mo at huwag ka nang mag-inaso. Dahil di ka mabubuo, kundi dahil sa mama mo, kahit sabihing bingot yun, nilaplap siya ng papa mo. Utang ina mo, Lip. Pinagkanulo kanyang lugar nung suporta din na hagilap, imbis na dapat siya'y nagsikap. Kinahiya niya mama niya na merong pusong busilak para sa kutya ay makaiwas. Nilamon ka na ng battle rap na culture siya ka sa hip-hop. Di ba nag-drop na rin ng class para maging rookie sa flip-top? Tapos na tinakwil yung lugar, kinahiya yung nanay, napakapangit ang asal. Nag-drop ng class, nagparitoke kahit alam niya pang bawal. Frustration neto bilang FEMC, dami nang nadadamay. Kung para sa'yo, huwag mo silang ituring sa gapal. Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na diyang makakalunas. Sa napiling anggulo, yung kolorete niya humulas. Kapag silip kalaban mo, yung lip ng mama mo may butas.
Okay. Tang Live Cram. Dikit ha, dikit yung round 1 and 2. So sa tingin ko tayo na magbibitaw na ba ako ng salita? Magbibitaw na ba ako ng judgment dito sa round 3 ni Lip? Or pakinggan muna natin si Aubrey? Pakinggan muna natin si Aubrey, tol? Hindi, meron na akong sasabihin sa sa round 3 ni Lip Cram eh. Meron na. Nabuo ko na yung yung phrases ko. Yung judgment ko nabuo ko na. Sige, pakinggan muna natin si Aubrey kasi sobrang dikit kasi 1 and tinabla natin yun eh. So round 3 pakinggan natin si Aubrey. Sinabi niya may wat na nanay ko, tuwan-tuwa kayo. Tangina niyo ha. Ginawan ng fake angle yung nanay ko kay Shupingot daw para yung suporta nyo malikom. Ngayon itong silitang ina yung bibig mapapatikom. King ina mo. Wow! Game? Sumali na naman sa turna. Kasi nakaraan, siya ay nalaglag. Nakakahiya ng sobra parang si Luxuria nilaklap. Ang plano ko lang ngayon... Para si Luxuria nilaplak. Ang plano ko lang ngayon, ikaw ay maurat hanggang malas pag tong silip ka lang mo pinasubo ng burak. Yung fresh pa issue niyan kay Apex, lumaban to sa liga namin. Lambing daw niya sa motos kahit wala siyang kikitain. Pero nanumpat ka lang doon. Kala mo nag-abag sa paghihirap para makalimutan issue sa haring araw sa amin ka nagpasikat. Maniwalain kong sinasaluyin yung kutsanyong tinata mo. Ha? Tang ina pre, ikaw lang naman nalalait na ba't dinadamay mo kami? Kasi 100k daw PF niya, pero sa motos, libre lang si Iho. Nagre-reklamo ka sa bayan, plus ganito isusukli ko. Shot after shot dito sa linta, sa pool kanyang bunganga hanggang tumigil tong maoy pagkamao yung tumama. Di ako magpapatal. Tumigil tong maoy pagkamaoy. Tangin, lupit nun. Ganda nun. Plus ganito isusukli ko. Shot after shot dito sa linta, sa pool kanyang bunganga hanggang tumigil tong maoy pagkamao yung tumama. Di ako sa'yo magpapatalbog. Kahit malala ka naman, papaslangin tong hambog hanggang maging alaala na lang. Hambog alaala na lang. Nice! Ang ganda ng reference. Ganda ng reference. So sa naka-gets nung reference ni Aubrey, prop sa inyo. Magkaedad tayo niyan. Hanggang maging alaala na lang. Ha? Kasi estilo niyan, matiin na delivery, tas louder. Kunwari comedy, pero nilalason lang utak nyo, ma'am, sir. At ako magpapawalang bisa dyan sa Poison, parang EJ Power. Kaya mag-iingat ka na ko. Iba ang king kong talino. Tinignan mo akong bonus round. Diyan ka bibinggo, di ako susunod sa gusto mo. Magmukha mang balagbag. Sige, maghanap ka lang ng butas ha. Hanggang sa patibong ka malaglag. Nice. Eh ano kung natalo mo si GL Ocampo? Ganap ka ng magaling. Ruta man Ocampo, kakaibang sundalo dadating. Gusto niyo ng laban kaya? Di ako nagsasayang ng oras. Ilalaglag kita sa bracket. Parang pustiso lang ni Jonas. Kasi yung laban nila ni Yawan, ang daming dinamay. Sa ganung angkin ng baon, wala akong madami sa pamilya mo kasi wala ka namang ganon. Nakapokus sa patay na anak, tas tingin nyo palaban? Ayun na, kakahukay sa anak na nawala, siya tuloy yung nawalan. Aray ko po. Ganun kalalim siya umugot. Atensyon nyo lang maagaw. Kailangan pang dumamay na nasa ilalim kasi ganun ka lang kababaw. Pero trabaho niya kasi yan. Sa kabilang banda siya ay mahusay. Kaso malimpad tawid gutom yung tumawid na sa kabilang buhay. Putang ina. Patay na anak niya mo, dadamay mo. Nababaliw ka na ata. Inanto, walang awa. Anong pinagkaiba nyo ay si Camille di din pilaki ka sa iyong bata. Kaya lahat ng pumusta dito. Putang ina mo. Kahit tumulong pa, panoodin nyo tong 3GS kung paano ko itutong bata. Second side 14. Aubrey pre. Aubrey talaga. Live, napanood ko to ng live, Aubrey yun. Pero nung live, sa tingin ko all 3 rounds yun, Aubrey.
Pero, yun, na-review natin dito, round 3. Malinaw, round 3 Aubrey yun. So, sige, bibigyan ko kayo ng maayos na explanation dito. Rounds 1 and 2, tapos na natin explain, hayaan na natin yun. 10 puntos sa round 2, 9 naman sa round 1. So, yun, explain ko na yun. Let go na natin yun. Count na lang natin. Count na lang natin yung pinaka-score. Okay, yung sinasabi ko kay Lipcram, ito. Sorry Lip Putang ina. Sorry Lip, pero yung battle na to kay Aubrey to para sa akin. Round 3 ni Lip, entertainment, jokes, 'di ba? Second half yung bingot angle 'di ba? Pero yung first half medyo ano pa yung mga punto, yung pa yung mga technical, 'di ba? Pero ang pinaka naging highlight kasi dito yung bingot angle Kasi nung technical or ayun, nung seryoso yung mga bara ni Lipcram sa first half, medyo hindi siya na-absorb or hindi siya parang hindi ko pwedeng sabihin natutulugan, hindi naman siya natutulugan Kumbaga, ang bagal lang ng facing, slow start si Lipcram, ang bagal lang na may mga okay na punchline, may mga hindi. Tapos may okay, may hindi, may okay, may hindi. So ganun Tapos hanggang sa pumasok yung bingot angle. Actually, nung bingot angle nga, yung setup niya doon, seryoso pa 'di ba? Seryoso pa yung niya yung transition ng kinakaya yung mama. So, 'di ba? Seryoso pa, tapos biglang out of nowhere comedy pala. So, in the end, yung buong round 3 ni Lipcram, ang pinaka naging highlight doon is yung bingot angle lang. Kasi yun yung pinaka tumatak Yun yung pinaka tumatak. And sa tingin ko, sa tingin ko hindi siya pang tournament Diba? Sa tingin ko hindi siya pang tournament, hindi siya pang isabuhay. Kumbaga pang non-tournament battle lang siya. Kung yung battle nila ni Aubrey is non-tournament, possible in terms of entertainment or comedy, pwedeng kay Lipcram yun Pero since ito ay isang isabuhay tournament to, sa tingin ko yung mga ganong atake ni Lipcram, bitin yun. Especially huli pa si Aubrey at nakita nyo naman kung gaano kalakas yung round 3 ni Aubrey, 'di ba? Pero mamaya na yung kay Aubrey. Kay Lipcram muna, bibigyan ko pa kayo ng i-classify ko pa, i-justify ko pa para mas maintindihan nyo kung bakit si Aubrey yung biboto ko sa round 3. So, ayun. Kagaya ng round 1 ni Lipcram, umikot sa pagkababae ni Aubrey, 'di ba? Strongest round ni Lipcram round 2. No doubt, strongest round niya 'yon. 'Yun yung totoong Lipcram. Although pagdating sa round 3, same Baka for sure kasi sasabihin niyo na bakit yung round 2 and 3 naman ni Lipcram same ng approach Yes, guys, same ng approach. Hindi ko ikakaila 'yon. Same ng approach, pero yung sulat ay magkaiba. Si Lipcram sa round 2, colorful, iba't ibang angulo, iba't ibang references yung ginamit niya doon, kaya nga binagyan ko ng perfect 10 yun Pero pagdating sa round 3 ni Lipcram, syempre unang-una doon slow start, yung mga technical niya, 'di ba? Basta slow start, yun yung pinaka Then pagdating sa second half, bingot angle, biglang skyrocket nagbiglang boom, eto na. Tapos kung tatanungin mo yung mga nanonood diyan kung ano yung naging highlight ng Lipcram sa round 3, sasabihin lang doon yung bingot angle, 'di ba? So sa tingin ko hindi siya ganun hindi siya pang battle. Sorry, hindi siya pang isabuhay, hindi siya pang tournament, 'di ba? Sabi ko nga, kung hindi lang isabuhay yung battle na ni Aubrey, possible kay Lipcram natin ibibigay yun. Kasi kitang-kita naman sa in terms of effectivity, kitang-kita yung effectivity ni Lipcram, 'di ba? Pero sa tingin ko bitin 'di ba? So kaya hinang ko muna yun kasi baka may masabi ako kanina
na hindi pala angkop na sabihin. Pero since napakinggan natin both, I think ito na yung final judging ko sa round 3 ni Lipcram. So hindi enough yun eh. Hindi enough para or sabihin natin sige enough yun. Pero nung narinig natin yung Aubrey, parang kalahati pa lang ng round 3 ni Aubrey, nahabol na niya yung performance ni Lipcram. Tapos yung second half ni Aubrey, doon na nag-nail in the coffin eh. 'Di ba? Ang lakas ng round 3 ni Aubrey. Ang ganda nung mga ginamit niyang references para ibaon talaga yung round 3 ni Lipcram. Ang ganda nung performance. Ang ganda nung delivery, 'di ba? Round 1 buwelo eh ni Aubrey yun. Ginawa niyang buwelo yun. Pero pagdating sa rounds 2 and 3, round 2 tie pa nga rin, 'di ba? Pero round 3 consistent na approach, consistent na atake, consistent na sulat, ang lakas. Si Lipcram bumaba siya ng konting-konti lang. And then in terms of performance naman, malakas yung performance ni Lip, pero nung nag-perform na si Aubrey, naabutan niya, nahigitan niya. So sa tingin ko, I'll go with Aubrey dito. So tatlo na sila kasi yung Article, Carlito, boto ko doon Article, Katana, Katurdi, boto ko doon Katana. Pero yung dalawa nung live, boto ko doon Jonas tsaka Zenlo, pero ni-review ko siya, Saint Ice tsaka Zaki talaga yun. So hindi na natin siya i-count as pero ito yung pangatlo na taliwas yung boto ko sa kung sino yung nag-advance. Pero para sa akin, nakita ko talaga na lumamang ng hindi nga siya, siguro mga 2 steps, ganun yung nilamang ni Aubrey kay Lipcram sa round 3. So yun, Aubrey ako dito. Alam naman natin na si Lipcram yung nag-advance, pero sa tingin ko either way, pwedeng si Aubrey yun. Kung si Aubrey yung nag-advance dito, deserve niya yun. Pero kahit sino. Pero yun, Aubrey yung boto ko dito. Lipcram vs. Aubrey, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Boto ng hurado, mga kalaban si K-Ram. Tangin na nun. 3-2, mag-iay para kay Lipcram. Yo, Frus, 3-2. Deserve nila yung ganong score, 3-2. Lakas, kagi. ako sa bumoto kay Lipcram, bale, dikit eh, parang gahiblawa kay Lipcram round 1, round 2 tabla. Sa round 3, tabla rin, pero ibibigay ko pa rin ng korte lang talaga kay Lipcram. Dikit talaga, props din kay Aubrey. Dikit sobra. Yo, Ilaya. Unang-una, gusto kong bigyan ng props yung performance si Aubrey. Putang ina, ang lakas nun para sa isang kalaban na Lipcram. Pero binoto ko Lipcram, lalo na nung ginawa niya ng round 3, na ginamit niya yung angle ni Aubrey para ibalik sa kanya yung dede angle. Tapos yung rebat niya medyo mahaba, pero ang galing nun. Pero ang lakas ng round 3 ni Aubrey, kaya props kay Aubrey. Pero congrats kay Lipcram. Yeah, shoutouts pa rin kay Aubrey. Solid performance. Pero ayun, kung punchline count, parang pantay lang din naman. Pero para sa akin si Lip kasi straight battle up, correct pa rin para sa akin. Mas marami pero rumekta ng punchlines. Pero yun, solid the battle, dikit. Congrats Lipcram, congrats Aubrey. Lipcram ako. Okay. Sa bumoto ko yung Aubrey. Yung round 1 nila, para sa akin, medyo bibigay ko kay Lipcram yung kahit medyo tumabla, na parang mahabol naman yung mga teammates ni Aubrey nung round na yun. Kaya parang siya. Pero sa pa rin, paglalaro pa rin nung sulat, pati sa rap ability, bigay ko kay Lipcram, nalilis ng delivery. Tapos yung round 2 tsaka 3, hindi ko alam kung medyo may epekto sa akin yung recency bias, pero parang yung mga landing ng mga suntok ni Aubrey, parang nakakuha niya yung rason na nagigindikit yung laban. At the same time, nakakuha niya yung rason para sa akin na iboto ko siya. Kumbaga, nakakaroon siya nung may factor na may mga linya siyang talagang tumatagos na parang kinda rebatal o medyo rin, parang panabla rin sa mga sunod pa na round ni Lipcram. Lalo sa round 3, kitang-kita yun.
mga enders din ni Aubrey na sobrang linis, tsaka maganda talaga yung pagkakabitaw. So 2 and 3 Aubrey yun, round 1 kay Lipram. Pero ayan, congrats kay kay Lipram. So Aubrey, ayan, solid. Yo, Aski, yung binoto ko si Aubrey, yung first round nila halos table. Dikit lang din, gayabla lang yung nila parang bumabelo pa sila pareho. Tapos nung second, medyo nawala si Aubrey, pero binigay ko yung kay Lipram. Tapos nung third, yun, medyo naging dikdikan na. Tapos yun, nakita ko na maganda yung yung winning factor para kay Aubrey. Kaya binigay ko kay Aubrey kasi mas sa akin epektibo yung yung mga baon. Okay. Dikit. Wala akong naging kaparehas na vote. Pero mag-i-stick ako sa ganong judgment, no. 1 and 2, sobrang dikit nun. Sobrang sila doon, nag-super science sila doon. Pagdating sa round 3, putyang ina. Yun yung pinakamalakas na Aubrey na napakinggan ko. Then kay Lipcram naman, sabi nga ni Vitrum, 'di ba? Di niya alam kung may effect ba yung yung second bumabanat si Aubrey kasi may mga factor daw na binibigay yung rason para iboto siya. Actually ganun talaga ganun talaga kahit ako 'di ba, sabi ko nga sa inyo, malakas na yung nakakapag-set na si Lipcram ng standard malakas na yung performance niya, pero kapag bumabanat si Aubrey, naaabutan, nahahabol, nalalagpasan, ganun siya. So naiintindihan ko yung komento ni doon ni Vitrum. So ganun talaga siya, kahit ako ganun ko siya nakikita. So ayun, congrats pucha. Lip, tangina, alam mo na idol kita. Alam mo yan, nagkakausap tayo Lip, pero sorry, pero I'll go with Aubrey dito. Para sa akin Aubrey to, especially round 3. Okay? Props sa rebuttals mo doon, pero Aubrey to pre. Aubrey to para sa akin. So yun lang. So yun, magkakausap pa rin naman kami ito ni Lipcram sa mga susunod na battle na event. So ayun, tayo na, diba? Sobrang dikit. Okay, congrats Aubrey, congrats Lipcram, congrats sa inyong dalawa, and yun, sana nagustuhan nyo, and I think na nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin na opinion, and yun, hoping na nagustuhan nyo. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.